December 1, 2023, kahapon. Ito ang araw na nagdiwang ako ng ika-38 taong gulang dito sa Hong Kong. Ito ang aking ika-7 taon na pagtatrabaho at paninilbihan sa aking mga amo. At ito rin ang ika-7 taon na ako ay magdiwang ng aking kaarawan sa kanila. Nagulat ako at na-surprise nung may sinabi sa akin ang aking among babae gabi sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Pero bago ako magkukwento sa inyo, ang naging eksena muna, paggising ko ng umaga ay sinalubong ako ng mga bata para magbigay ng kanilang birthday cards. Nakaka-touch at naluluha ako ng aking kaarawan dahil paggising ko pa lang ng umaga, andyan na yung mga bata para salubungin ako at batiin ako ng happy birthday angel at bigyan ako ng birthday cards. Sa totoo lang, ito yung unang pagkakataon na gawan nila ako ng birthday greetings. Nakusa nila itong inisip at kusa nila itong ginawa para sa aking kaarawan. At mayroon ding ibinigay sa akin ang mga bata na nakabalot sa isang tela. Ang nilalaman nito ay mamahaling makeup. Masaya ako sa natanggap ko dahil ang mga makeup na ito ay mamahalin. At nasabi ko sa aking amo na hindi ako makabili ng ganitong makeup dahil mahal ito, sabi ko sa kanya. Pero bago kami mag-celebrate ng aking birthday, araw bago ang aking kaarawan ay tinanong niya sa akin kung gusto kong mag-day off. Dahil karaniwan, ibinibigay ng aking amo ang aking birthday na aking day off. Ito rin ay binibigay niya taon-taon. Ang aking kaarawan ay nataon na araw ito ng Biyernes. Nakiusap sa akin ang aking amo na kung pwede ay i-day off ko na lang ang aking birthday sa araw ng Sabado o kaya sa araw ng Martes dahil busy siya at marami siyang gagawin sa araw ng Biyernes na araw ng aking birthday. Pagkasabi ko sa amo ko na hindi ko na kailangan mag-day off, sinabihan niya ako sa text message na bukas magdi-dinner tayo, anong gusto mong kainin? Natuwa ako at nag-reply naman ako ng kapal ng aking muka na gusto kong kumain ng lasagna. Ayun nga, at sinabihan ako na baka lalabas tayo bukas at magdi-dinner tayo sa labas. Siya nga pala guys, puputulin ko muna ang aking kwento. Kadalasan kasi sa atin ng mga domestic helper, ang mga napapanood nyong vlog ay tungkol sa mga karanasan nilang hindi magaganda at pang-aabuso. Ngunit ang kwento ko po na ito ay gusto ko pong ibahagi at ma-inspire yung mga manonood para magkaroon pa sila ng pag-asa kung sila man ay may hangarin na mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Dahil alam ko guys na dahil sa mga napapanood ang ating mga kababayan na imbes na mag-apply sila at may pangarap silang mag-abroad at gusto nilang subukin ang trabahong domestic helper dito sa abroad ay natatakot sila. Ngunit ang video na to ay gusto kong magbigay ng inspirasyon sa mga may pangarap. Gustong magpunta dito sa Hong Kong. So heto na nga guys, ito yung restaurant na napili ng aking amo na kakainan namin para sa dinner ng aking birthday. Ito ay ang isang sikat na restaurant dito sa mid-level na pinupuntahan ng mga foreigners. Ito ang Finnish restaurant. Ito ay isang restaurant din at bar. Ito ay kadalasang nadadaanan sa pinakasikat na escalator sa buong mundo. Ang restaurant na ito sa mid-levels ay makikita rin ang mga kababayan nating mga Pinoy na nagtatrabaho bilang waiters dito. Ang restaurant na ito ay nagsaserve sila ng lunch at dinner at isa rin itong bar. Nagsiserve sila ng mga western food kagaya ng pizza at pasta. At ito ang mga naging eksena sa aking selebrasyon sa aking birthday. Today is my birthday and we're going right We are going to finish for dinner. for dinner. And happy birthday! Angel! And thank you for giving me the card today. A very nice card and very nice message to me. What did you say in the card? I say, happy birthday, Angel. I hope you have a nice day on your birthday So sweet. with me. Thank you for wishing me. Pupunta kami ngayon sa Finnish restaurant magdi-dinner.
guys yung eksena kagabi. And habang nag-uusap kami ng amo ko is kinakausap niya ako. Dito guys is dito ko na-open yung kwento ng konting buhay ko at saka konting sikreto ko sa love life ko. And nagulat ako dahil sa buong tanan ng buhay ko na gusto kong gawin ito para sa aking mga anak is dahil hindi ko po sila makuha-kuha dahil nga iniisip ko mahal yung accommodation, mahal pa yung gagastusin dito, na gusto ko talagang makarating dito yung mga anak ko at maipasyal sila. Pero iniisip ko is syempre yung per day ng accommodation is mahal, and then kailangan ko din ng support letter, invitation letter sa immigration para maipasyal ko dito yung aking mga anak. Matagal ko na rin ipinapangarap ito, pero ngayon pa lang is narinig ko sa aking amo na siya mismo yung nag-invite sa aking mga anak. Sabi niya kasi is dahil magbabakasyon ako sa December is, so magbabakasyon ka ngayon December, masaya ka ba? Sabi niya. Oo, sabi ko, and thank you so much. And then di ko akalain guys na sasabihin niya sa akin na bakit hindi mo kunin yung mga anak mo dito, sabi niya. Nagulat ako dahil sabi niya pwede silang tumira, pwede kayong mag-stay dito sa bahay pag wala kami sa July sa bakasyon, kasi guys madalas is nagbabakasyon sila ng August, July, August is sem break. So inisip ko okay pala sa kanya yun, so hindi ko naman akalain na magiging open siya sa ganung paraan, kasi nga matagal ko na rin wini-wish na gusto kong makarating mga anak ko dito, kaya lang syempre hindi pa ako ng ganun merong ipon, pero talagang gusto ko silang kunin is yun guys, nakakatuwa dahil in-offer sa akin ang accommodation ng bahay nila. So malaking tipid po yun kapag nag-tour po kayo dito sa Hong Kong dahil mahal nga po ang accommodation dito. So napaisip ako, wow, sabi ko, so one day madadala ko na yung mga anak ko dito, and syempre sa pagkain is mahal din guys, mamahal din ang pagkain dito and mahal ang accommodation. So natuwa ako dahil sobrang tuwa ako dahil nga nag-offer siya ng ganun. So sa 7 years ko pong pag-stay sa kanila, and ngayon lang ako nakarinig ng ganon na offer niya, is ibig sabihin pinagkakatiwalaan niya ang katulong niya. Yun nga guys, is sa tagal ko po dito is pinapangarap ko pa lang na ipasyal dito yung mga anak ko. Yun yung isa pong sinabi sa akin ng aking amo na nagulat ako sa araw ng birthday ko. And then pangalawa is nagtanong siya eto yung nakakatawa guys, nagtanong siya kung ano yung estado namin ng aking dating asawa. So sabi ko, alam niya na separated talaga ako, and yun, sabi niya, nag-divorce ba kayo? Sabi niya, hindi na, kasi mahal ang annulment sa Pilipinas. So wala na. Sinabi ko, meron na ding girlfriend at kinakasama na rin yung dati kong asawa. So yun din. And actually, na-meet na din ng anak ko yun. And sabi ko, ang sinabi niya sa akin, nagulat na naman ako sa sinabi ng amo ko dahil sabi niya, bakit hindi ka maghanap ng foreigner dito sa Hong Kong? Bakit hindi ka maghanap ng foreigner boyfriend dito? Sabi niya. So natawa ako guys sa sinabi niya dahil may boyfriend kasi ako sa Pilipinas, sabi ko. So natatawa ako dahil marami ang mga kababayan natin dito, ang kababaihan na nangangarap na kapag makahanap ng foreigner dahil sa syempre kailangan maihawin nila, yun yung isang way para maihahon ang hirap sa Pilipinas. Pero ako talaga guys is hindi talaga ako practical. Sabi ko sa amo ko, yun nga yung sinabi ko sa amo ko, kasi yun, hindi kasi ako practical, sabi ko. May dating nanligaw sa akin na Swedish is ayoko, sabi ko. So natatawa ako guys dahil siya mismo yung nag-offer na maghanap ako ng boyfriend kong foreigner dito. So yun, matatawa ako. Yun yung sinabi niya, kinagulat ako. And yun yung una, nag-offer siya sa akin na accommodation na kung bakit di ko dalhin yung mga anak ko dito para mag-holiday sila, mag-tour sila at mag-stay dito sa bahay nila. And pangalawa, nagsabi siya na bakit hindi ako maghanap ng foreigner dito. So yun guys, nagulat ako. And then pangatlo is yung sinabihan niya ako na yung mga Pilipino about papunta sa Canada, sabi niya. Ito yung topic na araw na yun na pinag-iisipan ko kung pupunta sila sa Canada na isasama ako. So may mga kakilala ka ba or may alam ka ba sa mga Pinay, yung mga domestic helper, mga auntie na papunta sa Canada? Nabanggit po niya iyon. So nag-mention siya na baka pupunta sila sa Canada dahil may relatives sila. So yun na ipapaisip ako na yun yung pinapangarap ko noon na gusto kong magpunta sa Canada is hindi ko tinuloy dahil nga
nabuntis siya ulit sa pangalawa. Hindi ko tinuloy yung application ko dahil maawa ko sa kanya dahil hindi ko sinabi na mag-a-apply sana ako noon. So, yun nga lang, hindi ko naikwento sa kanya kagabi na dahil gusto ko sanang mag-apply din ng Canada. That's my wish, pero hindi ko naikwento na yun, nagtanong siya. So, yun yung pangatlo guys na palaisipan sa akin. Yun yung mga words na sinabi niya that night na ikinagulat ko. So, yun lang guys ang aking i-share. At siya nga pala, gusto ko lang i-inspire yung mga kababayan natin na gustong, may mga pangarap na gustong mag-abroad bilang isang domestic helper dito. Na mahirap man ang magpunta dito. Yes, nakakapanood pa kayo ng mga videos, mga pang-aabuso ng mga amo sa kanilang katulong, pero hindi lahat ay ganun. And to tell you the truth is, pangatlo ko pong amo ito and di po ako nakahanap ng ganito kung hindi po ako nagtiis, dahil nung una din po is nakaranas din ako ng pang-aabuso talaga, na inabuso ako ng una kong amo and kulang ako sa food. Hindi ako masyadong pinapakain noon and abusado ako sa araw-araw na paninigaw, verbally and physically sa pagtatrabaho, and late na akong natutulog, nagpapahinga, nalilipasan ng gutom. May time pa na pinagbintangan ako nagnakaw all about documents. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naging amo ko nung una, pero tiniis ko lahat yan guys, and then hanggang nakarating ako sa pangatlong amo. Pangalawa din is okay naman yung amo kong pangalawa, but hindi po ako tumagal dun dahil nga some reason. So hindi talaga para sa akin yung amo na yun. So ito yung pangatlo is, eto na yung naging blessed ako sa lahat ng pagtitiis ko at mga sakripisyo ko na nagkaroon ako ng may mabuting pusong amo. So yun, and siya nga pala, ito yung naging regalo sa akin kahapon and kanyang present. And aside from that is sa mga bata na nakaka-touching is mga cards. Ayan, mga postcards, birthday cards. So ito yung pagkakataon na una ako makatanggap sa aking mga alaga ng kusa silang gumawa ng birthday cards para sa akin. Ayan, dapat ma-appreciate natin yung mga ganyang tao guys. Ayan. So yun lang gusto kong i-share. So gusto ko kayong i-inspire. At sana kung may pangarap kayo is i-try ninyo bago kayo sumuko. Huwag kayong susuko unless talagang kailangan yung sumuko is gawin ninyo, dahil nga syempre hindi lahat maswerte. Kailangan nating i-give up ang isang pangarap kung hindi para sa atin. So that's all guys, and thank you nga pala sa mga bumati sa aking kaarawan kahapon sa GC Games. Ayan, maraming salamat sa inyo na kahit na hindi ako napopost na aking special day is naalala nyo ako. So yan, that's all for this content. I want you to be inspired and aspire. Thank you so much sa inyong panonood. Mag-comment lamang kayo kung may mga comment kayo at katanungan. Ayan, and share this video to inspire other people and subscribe to my channel. Salamat sa mga nanonood at kusa pong nanonood sa aking mga video. Hindi ko man kayo kilala is na-appreciate ko po kayo. Ako nga pala is si Mami Love ulit, Domestic Helper, Hong Kong.